Matthew chapter 6. Naka-open na yun, sir, di ba? Matthew chapter 6, verse 22 to 24. Ayan. Ayan. Sabi dito, 22 to 24, chapter 6. The light of the body is the eye. If therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light. But if thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is in thee be darkness, how great is that darkness? Verse 24, no man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. Ye cannot serve God and Mammon. Yan, tayo manalangin. Kaya naman pong salamat sa umagang ito at kami po ulit ay lumalapit sa inyo upang kami po ay makapagkinig ng inyong salita. Nawa ay maging pagpapala po ito sa aming Panginoon. At alam po namin na madami po kami matutunan dito at kami po ay masalong lalago sa spiritual Panginoon. Kayo po yung mauna Panginoon sa nagpapahayag at nawa ay may deliver ito ng maayos at ang iyong kapangyarihan ang magamit Panginoon. At sa mga nakikinig, kayo po yung mangusap, ang Holy Spirit, upang ito po ay maintindihan po nila, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan. At ito po ang dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Yan. So dito, ang pag-uusapan natin dito ay about sa good eye and evil eye. Yan. Yung bad eye. Ibig sabihin, good eye and bad eye. Kung yung ating pero hindi to literal na talagang yung eye natin, yung good and then bad eye. Mamaya may discuss natin dito yung talagang good eye and evil eye. Sabi dito sa Tagalog sa Matthew 6 verse 22, ang ilawan ng katawan ay ang mata. Yan. At kaya kapag malinaw ang iyong mata, ang iyong buong katawan ay magiging maliwanag. So, ibig sabihin, kapag yung ating mata ay malinaw, syempre yung katawan natin magliliwanag. Kasi ang sinasabi dito yung pagiging generous natin. Makita natin dito sa Proverbs 22 verse 9. Yan. Sa Proverbs chapter 22 verse 9. Yan, sabi dito, he that hath a bountiful, I shall be blessed, for he giveth of his bread to the poor. Yan. So, itong bountiful na to sa verse 9 sa Proverbs, ito yung good eye, na kapag gumagawa tayo ng mabuti, tayo ay pinagpapala ng Panginoon. Yan. Kung makikita sa verse 9, he that hath bountiful, I shall be blessed. Shall be blessed. So, ibig sabihin, meron kasi tayong mata na kabutihan. Tayo ay tumutulong sa kapwa nating tao. Kaya yung pagiging magiging mabuti natin sa mga tao, ibig sabihin, good eye. Kasi tayo ay tumutulong. At kung makita natin dito sa verse 9, yan, he that had a bountiful eye shall be blessed. Kasi, sabi dito, for he giveth of his bread to the poor. So, nagbibigay yung mga good eye or mga mabuting tao sa mga poor. Yan, sa mga nangangailangan. Kasi nga, meron tayong good eye na kapag tayo ay naging mabuti, mas pagpapalain tayo ng Panginoon. Given na yun na kapag tayo ay nagbigay, mas pagpapalain tayo. Yun nga, sabi sa Bible na, it is more blessed to give than to receive. Kaysa yung tayo ay tumatanggap lagi. Sa akin, parang laging nangyayari pag tumatanggap, mas lalo akong nawawalan. Pero hindi ibig sabihin na mas maganda magbigay na hindi ka natatanggap. Mas maganda pa rin na tayo ay parang magiging tanggapin pa rin nila para i-bless ng Panginoon. Pero mas maganda pa rin sa feeling na tayo ay nagbibigay. Kasi nandun yung generosity natin yung pagiging generous natin. Kasi nasa Bible yon na yung pagiging good eye na kailangan natin na tumulong, especially sa mga nangailangan. Yan. Yung kumbaga pakiramdam na yung conviction kasi ng Panginoon. Yung kailangan natin na sila ay tulungan para sila ay umangat din sa buhay. Ganun. At yun din naman yung sinasabi ng Bible or ang salita ng Panginoon
na kailangan yung eye natin ay maging good, hindi siya evil. And ngayon, makita natin dito sa verse 23, subalit kapag ang iyong mata ay masama, this is the evil or bad eye, evil eye. Sabi dito, subalit kapag ang iyong mata ay masama, mapupuno ng kadiliman ang iyong buong katawan. At kaya kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman, gaano katindi ang kadilimang iyan. So kapag yung evil eye natin ay napupuno ng masama, kasi ang pinag-usapan dito yung mabuti at masama. Yung pagiging greedy, ibig sabihin nun. Kaya kung makita nyo sa mga greedy o sa mga tag ito, yung mga sugal, ganyan, minsan greedy sila. Nagiging na yun, evil. Which is given na kasi yun na kapag nagsugal or everything, talagang masama na talaga yun. At pero meron din naman sa online yung parang trade, yung stock market, ganun. Hindi siya naman sugal yun. Pero kung mas intindihin natin sa business, talagang yung kasi sugal talaga siya eh. Pero kasi pinaghihirapan. Pero yung sinasabi dito na evil eye, yung pagiging greedy, yung talagang hindi na siya nag-work, yung parang lucky, yung too good to be true na na trabaho, yung easy money, mga ganun. Ibig sabihin, evil eye na siya. Tapos ang mangyayari niyan, 'di ba sa pagsusugal, yung parang mangyayari sa iyo, talagang malulung ka ganun, tapos gusto mo yung pagnanasa. Ako na yan, magkakadugtong na yun eh, magkakadugtong na yung sugal, tapos may bisyo ka, yan, tapos ang dami, tugtog-tugtong, kasi evil eye na siya. And makita natin dito na yung good and eye na kailangan natin na dapat yung ating mata o yung ating ginagawa sa buhay ay dapat nasa good eye tayo, pagiging generous. Kasi makita natin dito sa bad eye or sa evil eye dito sa Matthew 20:15. Makita natin dito yung about work. Yan, Matthew chapter 20 verse 15. Sabi dito, Matthew chapter 20 verse 15. So ito yung evil eye. Hindi ba nararapat sa akin na gawin ang ninanais ko sa anumang akin? Masama ba ang paningin mo dahil ako ay mabuti? So itong Matthew chapter 20 na to, meron kasing pinapagawa na ang isang tao nung time na to, yung sa mga ubasan, yung sila ay kumukuha ng ubas, di ba nagtanim, tapos dapat kailangan ng mga trabahador para kunin yung mga ubas. Yung time na to, naghanap yung boss or yung leader ng mga mag-aani. At ngayon, meron siyang nakuha na simula umaga, nakakuha siya ng mga trabahador. Hanggang sa maghapon, siyempre kulang na yung time, kailangan niya dapat maubos na to. Kasi siyempre masisira yung mga ubas, kumbaga. Ngayon, ang kumuha siya ng mga trabahador para mas mabilis. Ngayon, ang usapan nila, yung usapan ng unang kinuha niya ng umaga, ito yung sahod nyo, ito siya, dapat ito yung makukuha nyo after nyo magtrabaho. And then, after that, sa hapon kasi kailangan nila, di ba? Ngayon, ang nangyari, kumuha yung boss or leader ng tauhan pa. At ngayon, di ba, kunyari, mga tanghali na, kumuha na siya. Ngayon, pumasok yung isang isang trabahador. Ngayon, ang usapan nila, yung trabahador din, ito rin yung sahod mo. Same lang sila sa una. Ngayon. So ngayon, nagreklamo, after that, di ba, tapos na yung trabaho. Binigyan na ng sahod, binigyan na. Ngayon, binigyan na yung una ng same amount. Like for example, 200. And then yung na-late, yung parang late yung oras, 200 din. Kasi yun yung usapan nila. Tapos ngayon, nagrereklamo yung isang naunang nagtrabaho. Nasabi dito na hindi ba nararapat sa akin na gawin ang ninanais ko sa anumang akin? Kasi kumbaga, merong kapalit dapat talaga. Na sometimes, parang ito yung ginawa ko, yun din dapat eh. Pero kasi, kung ano kasi yung usapan, yun. At ngayon, nagiging evil eye na siya. Kasi sabi niya dito, hindi ba nararapat sa akin na gawin ang ninanais ko sa anumang akin? Masama ba ang paningin mo dahil ako ay mabuti? Kumbaga sinasabi niya na ako ay mabuti kasi nga, the whole na araw ay nagtrabaho ako. Tapos kumuha ka ng trabahador, tapos mga half day lang siya. Same din lang pala. Hindi mo kasi, sabi ng leader, hindi mo naiintindihan na ito kasi usapan natin. Sa umaga hanggang hapon, ito yung sahod mo. Tapos yung mga nakuha ko, wala ka nang paki doon. Kasi ngayon yung usapan natin. Yun yung usapan namin. Kaya ngayon, nagiging evil na yung ginagawa nitong tao na to. Kasi nga, hindi niya kasi maintindihan. Kaya doon na papasok yung pagiging greedy. Yung kumbaga,
dapat may bayad to lagi, ganyan. Kasi kung pag-aaralan natin, 'di ba, wala naman talaga doon. Kasi kung anong usapan, yun lang. Hindi ibig sabihin na konti lang yung trabaho mo, yun na. Yung sa last na kwan. Kasi yun yung usapan eh. Kasi para mas mapabilis. Ganun. Kaya dito, sinasabi niya na nagreklamo na siya na bakit si ganito, walang ganito. Iba kasi, yung parang iintindihin natin na kailangan natin na kung ano yung sinabi, yun yung talaga para dapat. Kaya, mas lalong pinapakita ng Panginoon na yun yung pagiging greedy. Yung magiging evil eye. Hindi, makita natin dito sa 24, walang sino man ang makakayanang maglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat maaring kamumuhian niya ang isa at iibigin ang iba. O kakapitan niya ang isa at hahamakin ang iba. Yan. Dito, sinasabi dito yung you cannot serve two master. Yung ang Panginoon at ang Mammon. Yung sa nasa King James sa English. Yung pan na yun, yung Mammon na yun, yan, ayun ang ibig sabihin niya ay pera. So hindi mo pwedeng hindi mo pwedeng pagsabayin na paglingkuran yung ang Panginoon at yung pera. Kasi nga ay talagang sabi niya dito sa last na walang sinuman ang makayanang maglingkod sa dalawang Panginoon sapagkat maaring kamumuhian niya ang isa at iibigin ang iba. Kumbaga ayaw niya ang isa, ito naman, yung parang may kampihan. Yan, 'di ba, yung sa isang bahay din. Hindi pwedeng dalawa yung father doon. Kasi talagang sino maglilid doon, no, 'di ba? Maglilid yung father na isa, kunyari stepfather ganyan. Ang gulo, 'di ba? Na hindi kagaya ng pag-iisa lang yung leader, siya lang yung susunod, 'di ba? Yun yung susundin na standard. Kaya ang nangyayari dito, hindi pwede talaga ibigin yung isa tapos yung isa kamuhin niya. O kaya naman, kakapitan niya ang isa at hamakin ang iba. Ganun. And then sabi sa last, hindi niyo makakayanang maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. So anong ibig sabihin dito ng Panginoon? Ang sinasabi ng Panginoon dito, yung pagiging dapat unahin natin ang Panginoon. Kasi ang sabi sa 2 Timothy na you cannot for the love of money is the root of all evil. Kapag minahal natin yung pera, yun na yung nagiging masama ng ginagawa. Ano yung example? Yung pagiging pagsusugal, pagnanakaw, tapos ano pa yung mga magmamahal na pumapatay ng tao para lang yung kumita, ganyan, mga droga. Yun na yung sabihin ng for the love. Basta yung word na for the love, yun na nagiging masama na yun. Pero sa lahat ng pagkakataon, hindi porket ang daming pera, masama na siya. So, parang kailangan natin intindihin yung parang for the love. Dapat nakakonect yun. Is the root of evil. Kaya pag minahal natin yung pera, yung buhay natin mapapasama. Kasi ang nangyayari nun, ang pinaglilingkuran natin ay yung pera. Yan. Tapos, yung sinasabi doon na yung for the love of money is the root of evil. Yung root of evil na yun, na hindi porkit na madami kang pera, evil ka na. Masama ka na. Hindi. Kasi sa mga Bible time, dito sa mga history, dito sa nasa Bible ng mga character, ang mga pinagpapala ng Panginoon, mga Job, sila Moses, pinagpapala sila. Kasi nga, sinusunod nila ang Panginoon. Kumbaga, ang Diyos yung inuuna niya. Sabi ko nga sa Matthew 6:33, but seek ye first in the kingdom of God, in His righteousness, in all these things. Yung in all these things na to, ito yung material things. Ito yung mga bagay. Kasi inuna nilang Panginoon. Sinerve nilang Panginoon, hindi yung pera. Kasi pag inuna natin yung pera kasi, talagang yung buhay natin mapapasama pag minahal natin. Kaya nga sabi dito sa last na hindi nyo makayanang maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Kapag dito kasi parang kapag yung pera yung laging iniisip, ganyan, pera, pera, as wala ng Panginoon. Lukewarm na ibig sabihin. Yung kumbaga magiging isusuka mo siya. 'Di ba? 'Di ba yung pag malamig tsaka mainit, talagang nagsusuka ka ganyan tapos sakit-sakit yan. Ganun din ang nangyayari sa Panginoon. Hindi tayo nagiging karapat-dapat sa Panginoon. Kaya dito,
mas lalong pinapadiin ng Panginoon na kailangan natin na 'wag maging greedy. Saan? Sa pera. At kailangan rin natin siyang paglingkuran. Paano natin paglilingkuran? Yung tanggapin na natin ang Panginoon bilang tagapagligtas. Kasi tayo ay makasalanan eh. Kaya kung tayo hindi pa tayo ligtas, kasi kailangan nating papasukin ng Panginoon sa puso natin. Kailangan natin siyang tanggapin bilang tagapagligtas. Kailangan nating banggitin, magsisi tayo sa mga kasalanan natin. Kasi pag hindi natin tanggap ang Panginoon bilang tagapagligtas, tayo ay mapupunta sa impyerno. Na ibig sabihin, doon tayo sa evil eye na si Satan. Kasi doon sa impyerno, grabe. Kaya nga sa lahat ng sitwasyon dito sa Bible, merong good and bad, meron din yung langit tsaka impyerno. Kumbaga dalawa talaga yung pagpipilian mo. At saan ba tayo? Pagiging generosity or pagiging greedy? Sa heaven ba or sa impyerno? Saan yung mas mabuti? Saan yung mas maganda? Ibig sabihin, ang mas maganda ay sa Panginoon. Paglingkuran siya or tanggapin siya bilang tagapagligtas. Kaya kapag hindi tayo ligtas, ano ba yung ligtas na sinasabi? Yun yung ibig sabihin na yung sa impyerno at saka yung sa langit. Na kapag tayo hindi pa rin alam kung saan tayo mapupunta pag namatay tayo. Which is parang nakakatakot kasi pag namatay tayo. Hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Pero ngayon, ito yung time na to na malalaman natin na merong heaven na naghihintay sa atin. Kasi itong mundo na to, temporary lang. Kaya nga, talagang merong spiritual pa rin eh, spiritual food na before tayo magtrabaho, merong devotion or Bible study na kailangan natin na ang Panginoon lagi. Kasi kung wala ang Panginoon, mapapahamak tayo. Especially in the future, yung eternal na tinatawag, yung impyerno. Kaya kapag hindi pa natin tinatanggap o hindi pa tinatanggap ang Panginoon, tanggapin mo siya bilang tagapagligtas at magsisi sa mga nagawang kasalanan. At kung sakaling ngayon, talagang hindi mo tinanggap ang Panginoon, yung buhay natin na kaluluwa, talagang andun pa rin. Kahit maganda yung buhay natin dito, karamihan nga na mayayaman, sila kasi mataas na yung nila, narating nila. Kumbaga, self-righteous na sila, ma-pride na sila. Kasi meron na silang, parang entitled na sila. Pero sila ay napapahamak yung buhay nila. Pupunta sila sa impyerno. Ngayon, dahil merong word of God, kung hindi mo pa tinatanggap ang Panginoon, ito yung time na para tanggapin ng Panginoon. Na kailangan natin, dapat nasa good eye tayo. At kailangan natin siyang paglingkuran ng Panginoon. Medyo mahirap, pero sa bayan ng Panginoon, nagiging mas mapabuti. Kasi nga, the more kasi na ginagawa natin yung mabuti, nagiging maganda yung outcome ng pamumuhay natin. At kapag nasa good eye tayo, o nasa Panginoon tayo, mas lalo nagiging maayos yung pangitungo natin sa mga tao. Ganun. Hindi yung parang mga greedy kasi, sigurado, nangyari, mga uminom, mga susugal. Iba yung kanila, iba yung pakiramdam nila. Talagang minsan galit, ang taas ng boses, ganyan, naiinis lagi. Kasi wala silang Panginoon. Hindi nila tinanggap ang Panginoon bilang tagapagligtas. Kaya ngayon, kung sakaling gusto mong tanggapin ang Panginoon bilang tagapagligtas para maging maayos ang buhay natin, paglingkuran ng Panginoon para hindi na tayo magsisi in the future, yung forever. Kasi itong mundo na to, grabe, ang daming problema, ang daming mga sitwasyon na ayoko na, lugmok na ako, ayoko na. Pero ang maganda doon, meron tayong pag-asa, which is ang Panginoon. Kaya ngayong umaga na kapag tayo ay gusto natin tanggapin natin. At ngayon, mag-pray tayo na kapag susundan nyo ako bilang guidance nyo lang at tatanggapin natin ang Panginoon bilang tagapagligtas. Kasi concern ako sa inyo na lahat kayo, ako ligtas ako, kayo hindi. At as a leader, as a may-ari ng company, ayaw kong mapahamak. Yes, talagang sa finance, talagang suportahan ng company. Pero temporary lang kasi to. At ayaw kong yung in the future, mapapahamak kayo. Kaya gusto ko na sama-sama tayo. Kumbaga lahat tayo, makukuha natin, makakamtan natin yung pinangako ng Panginoon sa atin na heaven. Na merong street of gold, merong puno na 12 na fruits. Yan, napaka-excited. Kaya mas gugustuhin ko pa rin na doon tayo, sama-sama tayo dito. Yan. Kaya ngayon, mag-pray tayo, susundin niyo ako at mag-decide kayo na yan, tanggapin ng Panginoon bilang tagapagligtas. Kasi ito yung pinaka-importante sa buhay natin na mas magandang ang Diyos yung ating sundin. Yan. So, tayo mag-pray at sundan nyo lang ako.
At kayo yung magde-decide, hindi ako. Yan, tayo manalangin. Let's pray. Panginoon, gusto kong makasiguro sa buhay na walang hanggan. Nais kong magsisi sa aking mga kasalanan at tanggapin si Jesucristo bilang sariling tagapagligtas. Ipinagkakatiwala ko po sa inyo ngayon ang kaligtasan ng aking kaluluwa. Ito ang aking dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sige, ako na lang mag-pray. Panginoon po, salamat sa decision na tanggapin ko kayo bilang tagapagligtas upang sila ay hindi po mapahamak sa impyerno in the future. Yun po yung pupuntahan po namin. Pero thank you, Panginoon, dahil nag-decide na kayo po ay tanggapin at piliin po kayo at piliin ang magiging good eye, Panginoon, at magiging mabuting tao, Panginoon. We pray na kayo po yung manguna sa kanila, kung saan niyo silang ingatan sa kanilang mga ginagawa, Panginoon. I pray, Panginoon, na sila Ma'am Raquel, nawa ay masalo po silang palakasin, spiritual, Panginoon, nawa ay bless niyo po, Panginoon, kanyang family na provide niyo po yung pangailangan po nila at mga pagsubok, nawa ay mapagtagumpayan po ito, Panginoon. Si Sean, and then si Winkle, pinsan po nila, nawa ay kayo po yung magbigay ng wisdom, Panginoon, na makapagtapos ng pag-aaral, Panginoon. We pray, Panginoon, si Joshua, nawa kayo po yung magbigay, Panginoon, sa kanya ng wisdom sa mga gawain niya, sa mga decision niya, Panginoon. Nawa ay makita po sa kanya ang karunungan niyo, Panginoon. At kayo po yung mapuri at maitaas sa kanyang achievement at ng kanyang family. Kayo po yung magpatuloy na mag-provide ng kanilang pangailangan. Kanyang mother na may sakit, kayo po yung magpagaling. Kanyang father, Panginoon, at mga kapatid, nawa ay makilala po kayo, Panginoon, bilang tagapagligtas. At kayo po yung patuloy na mas mapalapit pa po sa inyo. Kayo po, Panginoon, ang kasama ni Sir Joshua, Panginoon, na bagong kuha o bagong worker, Panginoon. Kayo po yung mag-guide sa kanya, Panginoon, maging nawa. Totoo niya po kayong tinanggap bilang tagapagligtas at masalo pong maging mas malapit, Panginoon, sa inyo at makilala po kayo, Panginoon, bilang tagapagligtas, Panginoon, at magkaroon, Panginoon, ng takot po sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito at nawa kayo po yung patuloy na mag-guide sa aming gawin, mga trabaho, mga plano, maghapon. Nawa ay ingatan niyo po kami, Panginoon, sa aming mga decision. Nawa yung kalooban niyo, Panginoon, ang masunod, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa mga nagapong kasalanan at nakapayapaan, Panginoon, sa Jerusalem. Pangdalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Yun. Thank you.